Hindi na makakaiwas ito pong si Vice President Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint sa House of Representatives. Kung noong nakaraang taon nagawa po nila sa teknikalidad na hindi sagutin ang mga alegasyon, dito hindi na po. Maliwanag po ang sinasabi ngayon ng isa po sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban sa kanya na si Attorney Amando Ligutan na talagang kinakailangan na pong sumagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon laban po sa kanya. Natanong din po si Attorney Ligutan kung may posibilidad bang humarap sa proseso ito pong si Sara Duterte. Sa kanyang paniniwala, mukhang malabo po ito sapagkat nakita naman po natin sa mga nakalipas na panahon na talagang ang behavior ni Sara Duterte, katulad ng ipinakita niya sa mga hearing sa House of Representatives, na talagang bigla-bigla na lamang susulpot pero madalas wala. At nung sumulpot, hindi pa po ito nag-oath para po masabi na yung kanyang mga testimonya ay pawang katotohanan lamang, no? Kaya sa pagpapaliwanag po dito po sa isang interview kay Attorney Ligutan, sinasabi niya yung napaka-unlikely nga na pagharap nitong si Sara Duterte. Pero sa katotohanan naman mga tol, karapatan naman yan ni Vice President Sara Duterte kasi parte po yan ng due process, yung madinig po yung kanyang panig. Pero kung mamarapatin niyang hindi dumalo, hindi naman po iyon makakasagabal sa patuloy na proseso ng pagdinig ng impeachment laban po sa kanya. Ngunit ang magiging epekto po niyan, syempre, wine-waive niya yung karapatan niya na maging present sa mga pagdinig sa House of Representatives kaugnay po ng impeachment complaint laban po sa kanya. Ngayon, pakinggan po natin ang interview kay Attorney Ligutan dito, mga tol. Major Ligutan, ang senior lecturer po mula sa UP College of Law at abogado rin po ng third impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po ulit, Attorney Ligutan. Yes, Zando, saka Christian. Attorney Ligutan, well, isang tabi muna natin yung angulo na baka wala na siyang kakampi si VP Sara sa Kamara. Pero yung mga susunod pong pagdinig, dahil Bakit kaya nasabi nitong reporter na may angulo na baka wala na siyang kakampi sa Kamara? Actually, meron naman, pero ang tanong, ilan? Kasi ang pinagugutan po niyan, yung naging pagboto po ng Committee on Justice members kahapon, kaugnay po ng pagdetermina ng sufficiency in substance sa impeachment complaint number 3 and number 4 laban kay Sara Duterte. Isa lamang po ang kumampi kay Sara Duterte. Ito pong si Congressman Jesus Bong Suntay o mas kilala po ngayon sa Mr. Desire or Imagination. And the rest na nandoon na bumoto pabor para madetermina na meron pong sufficiency in substance ang impeachment complaint number 3 and number 4 ay 54. Kaya nga, yung iba pong mga DDS ngayon nagiiyakan kasi akala nila, kakampi nila yung ibang mga kongresista na nagtatanggol kay Sara Duterte katulad ni Congressman Rufus Rodriguez. Pero nung bumoto po ito, pabor pala siya na ideklarang sufficient in substance yung impeachment complaint kay Sara. O sige, tuloy po natin ang pakikinig po dito. ang binabanggit po ng mga nakakausap namin kongresista, mukhang sa Abril pa magkakaroon ng susunod na pagdinig kung saan posibleng humarap si VP Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba this time haharap na siya dito sa Kamara? I doubt it. I doubt it. Based sa pattern, based sa behavior ng Vice President, it will be a very big surprise pag nag-appear siya in person during the hearing, Zato. Pero kasi si CJ Corona, partner, Attorney Ligutan, di ba? Nung siya ini-impeach, humarap siya. Sa tingin niyo, hindi po mangyayari yun? I don't think so. What makes this impeachment proceeding any different? Pero yung sagot siguro, yung tanong siguro, could she participate? No? Kasi okay, so yung proceeding kasi sa Committee on Justice, hindi naman gaya ng sa korte yan na po pwedeng mag-participate yung mga abogado, for example. Kaya naging issue yan sa mga previous impeachment attempts, yung kay former Chief Justice Sereno,
naalala ko yun may footage yun na andun yung mga abogado niya. Pero hindi pinagsalita, hindi pinag-participate ng Committee on Justice. Kasi nga in keeping yan sa rules Kaya supposedly, yung magtatanong, supposedly, saka yung magkakandak ng any examination, supposedly yung members lamang ng Committee on Justice. So at most, siguro yung physical presence or yung presence ng mga abogado niya, yung participation kasi ng isang respondent sa Committee on Justice. Nako, baka dahil sa proseso na yan, lalong hindi talaga dadalo itong si Sara Duterte. Kasi kung hindi makakatulong ang mga abogado sa panahon ng deliberasyon at siya lamang ang magsasalita, baka magkaproblema. Kilala naman natin si Sara Duterte, no? Kailangan pang magtanong sa katabi bago magsalita. Anyway, tuloy po tayo dito. Justice, supposedly, through the filing of yung answer, yung tugon niya, verified answer sa mga impeachment complaints. Pero yung actual participation during the hearing, based on ano yung precedents, based on sa rules, wala nakasulat doon. They can cross-examine yung sino man yung ipipresenta ng mga complainants sa Committee of Justice through their lawyers. Pwede siguro sa mga allied members of the Justice Committee, Jano at Christian. Ayun. Pero meron bang any sort of invitation or challenge from your end, no? Para humarap itong si VP Sara? As to whether she wants to participate, discretion po yan. Discretion po yan ng Vice President. Better na rin, Christian, if she'll be present. So, mabibigyan siya ng opportunity to rebut ano ba yung ipipresent ng mga witnesses tsaka mga dokumento against her during the committee hearings, Christian. Okay, kasi maraming naghihintay kung ano ba talaga yung reaction ng Vice Presidente patungkol dito sa naging pagdinig. Pero until... tahimik Kasi kanina po. If I may chime in, isang bagay na once and for all, hindi na pwedeng maiwasan pa ng Vice President. Hindi na siya makakailag. Yung pag-respond once and for all sa mga allegations niya. Isang bagay. We have been waiting for this for more than a year na. Once and for all, obligado na po yung Vice President to put into writing. Di na siya makakaiwas, mga tol. Maliwanag na po ito. Kahit siguro basta marunong lamang bumasa at makinig, malinaw na po na wala na talagang magagawa si Sara Duterte kung hindi harapin ang katotohanan na meron pong akusasyon sa kanya at ipagtanggol ang kanyang sarili mula po sa mga akusasyon po na ito. Hindi na pwede yung teknikalidad katulad ng ginawa nila last year. No? Isa rin ang naging magandang desisyon ng Korte Suprema ay ganito. Ito po yung tinatawag na blessing in disguise para po sa mga proponent ng impeachment complaint kay Sara. Kasi dahil sa prosesong ito, mapapaaga na yung pagtingin sa mga ebidensya. No, hindi man puling bubuklatin, pero at least magkakaroon na po ng sulyap ang taong bayan sa mga ebidensyang ibinabato para patutuhanan ang akusasyon laban kay Sara Duterte kaugnay po ng paglustay di umano ng confidential funds at higit sa lahat, yung pinagdidiinan po dito ni Atty. Ligutan, yung pagbabantang ginawa nito pong si Vice President Sara Duterte sa ating Pangulo na kanya pong ipapapatay, although conditional yan, pero sinasabi nga po ni Atty. Ligutan dito at hinalimbawa niya yung magandang pahayag at marubdob damdaming, tama ba? Na testimonya nito pong manifestasyon nito pong si Congresswoman Janice De Gamo na ang pagbabanta ay maaaring magsimula sa conditional pero nangyari nga sa kanila mismo, nagkatotoo. Kaya posibilidad na ganun din ang gawin nitong si Sara Duterte. Na hindi lamang sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi sa ating unang ginang at sa dating speaker na si Martin Romualdez.
At sabi niya nga dito, although mapapakinggan niyo po mamaya, abnormal po ang ganyang sitwasyon sapagkat saan ka naman nakakita ng bansa na ang vice presidente, ikalawa sa pinakamataas ang katungkulan sa bansa, nowhere in the world daw na makakakita ka ng ganitong behavior mula po sa ikalawang pinuno ng isang bansa. Maliban dito po sa bansa po natin at yun po ay si Vice President Sara Duterte. Tsaka under oath, yung mga sagot niya sa mga allegations sa impeachment complaints. Kasi nga, never pang sumagot yung Vice President on the merits sa mga reklamo against her. Okay, isang bagay na for me napaka-significant yung pag-serve ng notice kanina ng Committee on Justice, nakasulat doon, non-extendable. 10 days, once and for all, yun yung challenge to the Vice President na isulat tsaka under oath yung mga sagot niya, paano niya ginamit yung 125 million in 11 days, but Mary Grace Piatos yung ginamit ng mga pangalan, but according to the PSA, itong mga taong to do not exist, but may mga pirma, isang pirma pero for different persons. This is it, mga kababayan. This is the opportunity na once and for all, malalaman natin paano ba lulusutan, kung kaya man, ng Vice President yung mga allegations. We have to wait for 10 days, Christian at Sandro, for that. Kahit walang reaksyon, Attorney Amando, no? Pero doon sa argumento na ginamit ni Congressman Suntay ay nagbibiro lamang daw itong pagbabangta na ginawa ni Vic. Eto na, uubra ba yung mga argumento o dahilan na yan na sinasabi nitong si Mr. Desire or Imagination? Hindi po uubra yan ayon sa pagpapaliwanag dito ni Atty. Ligutan. At for that matter, ibabalik ko sa inyo, muli ipapakinig ko sa inyo yung naging vlog ni Fiscal EJ kaugnay po ng pagbabanta na yan ng ating Vice Presidente at sa kanyang paniniwala, this is impeachable offense. At paniniwala ni Fiscal EJ ito, base sa vlog na yon, dapat managot si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang mga sinabi. Pero bago dyan, tapusin muna natin o puntuhan muna natin yung mga sinasabi dito ni Atty. Ligutan. VP Sara against the President. Kayo po bilang abogado ng impeachment complaint, ano bang take nyo dito? Parang nice try, Congressman Suntay, nice try. No? Alam mo, yung sumagot doon talagang with all due respect, parang sampal sa mukha na nagsabi niya yung manifestation ni Congresswoman Degamo. Ano ba yung manifestation na yon ni Congresswoman Degamo? Puntahan natin. Yung kanyang mismong sinabi. Kasi talagang maliwanag, sampal na sampal po ito sa pagmumuka nito pong si Mr. Desire or Imagination. Bakit po natin binabansagang Mr. Desire or Imagination yan? Para na rin po sa kaalaman ng mga manonood natin. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko si Bong Suntay. Hindi po. No? Siya po mismo ang nagsabi niyan. Hindi po ako. Siya mismo ang nagsabi na meron siyang desire at imahinasyon dito po kay Ann Curtis. At lastly, alam mo, minsan nasa Shangri-La ko, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko. Pero sabi nga ni Atty. Ligutan, nice try. Bong Suntay. Pero hindi nyo inisip yung consequence ng inyong mga sinasabi. Ito yung sinasabi na dapat bago ka magsalita, pag-isipan mo ng makailang beses. Ngayon, dahil sa kanyang pananalita na yan, umakto na po ang ilang kongresista diyan po sa House of Representatives at siya po ay sinampahan na ng ethics complaint. At sana matamo ni Ann Curtis yung hustisya. Although yun naman ay administrative lamang dahil sa House of Representatives lamang yun. Pero kung gustong humingi ng
ng hustisya ni Ain Curtis, pwede po siyang mag-file ng kasong kriminal dito po kay Bong Suntay. Marami na pong nagpapaliwanag ng mga abogado na pwede pong gamitin yung provision ng Republic Act 11313 or the Safe Space Act. Pero hindi na tayo dyan magtagal, bumalik na po tayo dito sa napakamarubdob damdamin na pagbasag ng argumento nitong si Bong Suntay. Ito po yung naging pahayag ni Congresswoman Janice Degamo. Late Governor Degamo, the late Governor Degamo, before he was murdered. By the way, we will be remembering his 3rd death anniversary tomorrow. That's March 4. He received threats before he was tragically murdered. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. But then, even though they were conditional, the fear and intimidation they caused were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. That is why, in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. It's not just the wording that matters. It's the effect and potential for harm, especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Okay? Maliwanag po yung sinabi ni Congresswoman Janice Degamo na yung conditional threat sa kanila naging realidad. Hihintayin pa ba natin yon na yung realidad na mapatay ni Sara Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos? Pero hindi na. And the only thing na pwedeng magawa is to remove her from office. No? Bukod pa doon sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa kanya. Kasi yan ang pinakapangunahin Matanggal ka muna bilang Vice Presidente para hindi na magkaroon ng question doon sa legalidad ng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa iyo. Kasi yan ang nagiging problema ngayon. Dahil Vice President siya, mukhang merong gray area ang ating konstitusyon, pwede siyang sampahan ng kaso. Pero ang tanong, pwede ba siyang i-remove from office kahit meron siyang kinakaharap na kaso? Kasi impeachable officer siya. What if grave threat? No? Kung ang kaparusahan ay merong kaakibat na absolute perpetual disqualification from office at na-implement yun, naging final within her term, assuming 2027, kunyari lang ito hypothetical lang pwede bang i-apply sa kanya yon? Ang liwaliwanag, the Vice President can only be removed from office through impeachment, not conviction sa isang criminal offense. Kaya yun yung ngayon inaalam ng ating ombudsman at probably baka makarating pa yan sa Korte Suprema kung sakasakali at masyadong mahaba po yung dadaanan yan na mga legal na laban. Pero kung sa pamamagitan ng impeachment, napakadali lang. Ito, sa totoo lang, kung papanig ang pagkakataon para sa mga proponent ng impeachment complaint laban sa kanya, in particular, ito pong pagbabanta niya sa Pangulo at ang Senado bilang impeachment court ay husgahan siya na ikaw ay guilty. Tapos po ito within this year.
hindi po aabutin ang impeachment case po na ito hanggang sa susunod na taon. Matatapos po kaagad ito within this year. Kaya malalaman natin kung guilty or not guilty ba itong si Sara Duterte base sa mga desisyon ng Senate Impeachment Court. If ever na yan po ay tumawid, papunta po sa Senado. Sa ngayon kasi nasa House of Representatives pa lamang yan. Balik po tayo dito kay Attorney Ligutan. Diba? Si Congresswoman Digamo, nagsalita siya, I was there. Talagang, alam mo, Zato tsaka Christian, tahimik yung buong Committee of Justice. Napakatahimik. Nang sinabi, recount ni Congresswoman Digamo na nagsimula yung threats against sa buhay ng yumaong husband niya. Nagsimula yun sa mga conditional threats. Na wag mong gagawin yan, kundi ito yung mangyayari sa'yo. And then sinabi niya, nagsimula sa conditional threats yung kinahantungan, yung pagkakapatay ng asawa, ng husband. So sabi niya, yung conditional threats na yan, conditional or whatever, they are the same thing. Yung epekto, same thing, according to Congresswoman Digamo. Kaya nga tahimik yung buong Justice Committee sa pagkakasabi ni lahat nakikinig nung nagsasalita si Congresswoman Digamo. Ni Congresswoman Digamo. Tsaka isa pa, no? Alam mo, pag obvious na impeachable naman yung ginawa, may mga may mga abogado din yung Vice President. So, yung mga script na sinusunod ng mga supporters ng Vice President, sinasabi nila, naman, conditional naman, contingent, pag may nangyari. But that's beside the point. That's beside the point, Christian. The fact na ikaw yung Vice President, the fact na nakipagkontrata ka sa isang assassin to kill not just any person, no less than yung Pangulo, yung First Lady, yung former Speaker of the House, the fact na nakipagkontrata ka na sa isang assassin. Yung tanong, sino ba yung isang assassin? Yung isang assassin, isang tao yan na yung gawain pumatay ng tao. Hindi ba bawal yan? Bawal. Yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay ng tao. Bawal na bawal. Kaya puntuhan natin yan sa pamamagitan po ng vlog ni Fiscal EJ. Balikan po natin ito. Kasi napakaganda po ng vlog nito, napakalinaw kung ano ba yung pananagutan nitong si Sara Duterte. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nagputos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen piskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the Revised Penal Code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible.
It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition, it's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power, the rule of law, or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself. In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts. It's about preserving the moral integrity of government. If the second highest official in the land talks about contracting an assassin like it's just another press release, no regret, no second thought, what clearer proof do we need that she shattered the people's trust? Sa mga darating na araw, masusubok kung talagang mahalaga pa ba sa ating mga leader ang integridad ng kanilang panunungkulan. Yan. Sinabi yan ni Fiscal AJ a year ago. Pero fresh na fresh pa rin yan ngayon. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, masusubok itong mga kongresista at eventually mga senador kung ano ba yung pamantayan nila sa maayos na panunungkulan, tamang pag-uugali bilang isang public official. At malinaw na nakita natin kay Sara Duterte na wala siyang ganun. No? Kaya I agree with the observation of Atty. Ligutan na itong basihan para ma-impeach si Sara Duterte can stand alone. No? Kung hindi man sinabi rather ni Atty. Ligutan na can stand alone, pero malakas ang paniniwala niya at paniniwala ko din na ito pong basihan ng pagbabanta o ang pagbabanta nitong si Sara Duterte sa ating Pangulo, sa buhay nito, sa asawa nito at kay dating Speaker Martin Romualdez ay malakas po na basihan para po siya maging guilty sa impeachment complaint laban sa kanya. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Yan pa lang eh. That's illegal. That's impeachable. Tsaka, pangalawa, the fact na sinabi na yan in public, wala man lang observance na ang daming mga bata, ang daming mga minors na po pwedeng makarinig sa sinabi niya. At sinabi niya, talagang sinabi niya categorically, nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao na patayin, hindi lang ordinary persons, yung presidente, yung first lady, tsaka yung speaker of the house.
Bawal yan. Illegal yan. That's why I've been saying, for that reason alone, Yeah. that vice president Di should naman pala ako nagkamali sa pagkakatanda ko kasi akala ko di niya sinabi yung salitang alone. Eh. No? For that reason alone. Katulad ng sinabi natin kanina, pwedeng makonvict si Sara Duterte. be impeached and removed from office. Saang bansa ba, Zandro at Christian? Saang bansa ka makakakita na yung second highest official nagbabanta na ganyan against the president ng bansang iyan? Wala eh. Tayo lang. Napaka-abnormal po na situation na to that we have. Isang vice president na nagbanta na, napapatayin yung presidente, first lady, saka speaker pag may nangyari sa kanya. And still, she is still in office. Napaka-abnormal na situation na yan, Christian. Yan. Okay, maliwanag. May nagtatanong at this will be the last time na dito sa topic natin, bago tayo magpaalam, sagutin natin yung tanong nitong si Maria Neal Caber. No, top 1, ask ko lang, bakit si BBM hindi niya kinasuhan yung BP? Pwede naman po, di ba? Pwede. Pero, papatulan pa ba yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa sobrang dami ng problema ng bansa? Meron naman pong mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tumutok dyan, in particular ang National Bureau of Investigation, dahil sila yung primary agency na kapag ka may banta sa buhay ng Pangulo, sila yung mag-iimbestiga. At ganun po yung nangyari. Nag-imbestiga ang NBI, nagsampa sila ng grave threat sa Department of Justice, but unfortunately, until now, walang resolusyon for that matter ang Department of Justice. At yun ang inaantay natin. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.